Ang gagawin natin ngayon mga ka-e-bike ay mag-install ng controller sa e-trike na ito. Magpapalit ng throttle. Ayusin natin ang mudguard niya at lalagyan din natin ng charging port. Kung gusto mong magkaroon ng kaalaman sa pag-aayos ng ganitong e-trike, ay subaybayan lang itong video. Meron din itong konting tutorials at tips. Ang unang gagawin natin ay mag-install nitong controller. Medyo challenging ito kasi walang mga socket at tanda. Susundan na lang muna natin dito yung basic color coding, lalo na sa throttle. Yung mga wiring nitong e-trike, wala na rin mga connector, pero okay lang. Matatrace naman natin kung alin ang wire na dapat i-connect dyan. At ito mga ka-e-bike, nakakonect na ang mga wire. Ito yung basic connection ng controller. And ipapaalis lang yung kulay ng wire ng para sa motor, battery terminal, sensor socket, ayan, parehas lang sila, at yung sa throttle. Ang color code ng throttle dito ay red, green, black. Basic lang niya siya. Sa iba kasi minsan nag-iiba ang kulay, kaya kailangan double check muna. Ito naman yung sa power switch. Pansamantala nakakarekta yan kasi ite-testing pa ang andar ng makina kung maayos pa. Ito yung battery na gagamitin. At ayan, okay na lahat. Tetestingin na natin kung aandar na ang e-bike. Ayan mga ka-e-bike, gumana na siya. Kaso ang problema ay paatras ang ikot ng gulong. Ang gagawin natin ngayon ay i-connect natin ang steady ng controller para mag-iba yung direksyon ng ikot ng gulong. Kailangan magiging forward yan. Madalas ay kulay puti ang wire ng steady o learn ng controller. Susubukan na natin ulit kung mag-iba na yung ikot ng gulong. At ayan guys, wala namang nag-iba. Ganun pa rin ang ikot. Hindi ko alam kung bakit. Walang epekto. Baka nasira na yung function niya. Pero may iba pang paraan para mag-iba yung ikot ng gulong. Ang tawag sa paraan na yon ay wire phasing. Ipagpapalit lang natin ang color coding ng wire ng makina sa controller. At kung ano ang coding na ginawa natin sa makina ay ganoon din sa sensor. Parehas sila palagi. Ito ang color code na ginawa ko sa makina. Pwede ninyong screenshot to, baka sakaling ganito din ang problema ng e-bike. Kung hindi gumana sa inyo to, ay subukan niyo lang ipagpalit ang mga wire. Kailangan lang dito ng konting tiyaga sa kakakalas at kabit ng mga tornilyo. Forward na yung ikot ng gulong. Okay na yan, pero check pa rin natin ang mga wire ng makina at controller kung hindi umiinit. Hawakan lang yung wire, tansyahin kung umiinit masyado. May problema pa yan sa wiring. Kung hindi naman siya umiinit, goods na yan. Ka-e-bike, okay na ang connection. Ang sunod mga ka-e-bike ay magpapalit tayo ng throttle ng e-bike na ito dahil sira na yung nakalagay dito, at may kasamang reverse speed na rin sa bagong throttle na ikakabit natin. Inalis ko na yung mga connector na nakalagay dito kasi hindi naman sila magkakaparehas. Kaya ang ginawa ko, nirekta ko na yung connection para sa speed, reverse at sa mismo throttle. Mas maganda ito kasi di mo naiintindihin yung loose connection. Okay na yung wirings ng e-bike. Ang sunod na ayusin na lang ay itong mudguard. Yung mga nayupi niya at pipinturahan para luminis tingnan. Problema, hindi nagkasya ang bolt kaya gagamitan natin ng ram grinder tulad nito. Maganda to guys para sa tulad ko na mahilig mag DIY at repair. Skip na lang ako dyan guys para mabilis lang tayo. Matagal kasi ang gagawin. Ayan, okay na yung bolt. Naipasok na natin.
ang panghuli mga ka-e-bike, ilalagay natin ng charging port. Itong e-bike, wala kasi siyang pang-charge. Sinama ko na yung connection dito sa may battery. Ayan, okay na lahat. I-road test na natin itong e-trike. Ayan, may natapos na naman tayong repair. Available po tayo para sa mga repair needs ng e-bike o e-trike nyo. Nagpapalit din ng battery, lead acid at LiFePO battery kung gusto mag-upgrade. Kung may natutunan kayo sa video na to ay like and share at subscribe sa aking channel. Kung may tanong, comment lang sa baba. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. And God bless.